Ayan, so in-approach ko si ate, isa sa mga staff ng Moto Market dito kasi ang hinahanap namin ni Walo, yung nakita ko talaga sa LS2 yung rookie. Gustong gusto ko talaga yung kulay niya, yung yellow at yung red. Yun nga lang, wala silang display dito. So, tinanong ko muna kung baka meron sila. So, eto yung mga stock ng LS2. So, eto na Walo, totoo na to. Meron na tayong bagong helmet, di ba? Ito Yun. ang LS2. Nag-isa tayo. Yan. So, i-check nga natin. Bakit Walo LS2 ulit yung napili natin? Well, trusted brand siya at 5 years na natin gamit yung lumang LS2. Pero natutuwa talaga ako dahil after 5 years po, meron na kaming helmet ni Walo na bago at LS2 pa rin po ang aming napili na brand ng helmet kasi 5 years gamit po namin itong mga lumang LS2 namin ni Walo. And to be honest, 5 years lang po talaga ang expiration ng helmet. So tingnan niyo naman po yung gamit namin ni Walo. So, medyo nawala na po yung cheek pads. Yes. Yung foam medyo manipis na po. And then may mga gas-gas na rin yung mga shells niya. Okay. Pero Walo, yun nga no, yung nasabi ko nga sa inyo no. Kahit buo pa yung shell nito, kumbaga parang buo pa yung shell nitong LS2 na to, buo pa rin yung EPS niya sa loob. 'Di ba? Buo pa rin siya. So ibig sabihin ganyang katatag talaga si LS2. Yun nga lang yung mga pads niya medyo nawala na talaga. Yun, importante yung outer shell pero importante kailangan yung shock Yung loob. ma-absorb pa rin yan ng aksidente kasi yun ang kailangan eh. Di ba nga may laro sa Facebook, yung pasusutin ka ng helmet tapos babatukan ka, umaaray yung binabatukan. Tama. So Correct, kailangan correct. meron kang impact absorbing Para lining hindi sa mo loob. maramdaman yung impact sa loob. Diba? Oo. Or maramdaman mo lang slide lang. Correct. Unbox. Oo, unboxing tayo. Okay. Unboxing na tayo ng helmet. Ito muna yung kay Walo, tingnan lang nga natin. Ayan. So kasi mga Chusero, wala naman po nag-sponsor sa amin ng helmet. wala naman po kami sponsor ng helmet, pero gusto ko pong magpasalamat sa Moto Market dahil po sa helmet na to. Yun, Ayan, thank diba? you. So sa dinami-dami ng ating binalag na helmet, si Moto Market ang isa sa mga nagbigay ng token para sa atin. Ayan, patingin, patingin. O ito po yung akin. Wow. So ayan. Ayan, so pakita nyo po, yung shell niya, Yes. eto maganda. Maganda yung shell. Yari siya sa high quality plastic, thermoplastic po. Pero makikita nyo po yung sa loob, yung which is importante. Pakita mo nga yung importanteng part. Yung EPS. Ayan. So, importante po. So, pag kinapa nyo po yan, may mararamdaman po kayong hard object po. Yan po yung EPS. Yan po yung mag-hold ng forehead at meron po siyang impact absorbing lining. Yes. At meron po siyang good quality foam na pwedeng matanggal. So, kung matatandaan nyo po, diniscuss po natin anatomy ng helmet. So, meron po siyang protective foam po sa magkabilang side. And then, yung cheek pads po niya makapal. And then, yung strap po niya, stitch po. Hindi po madaling masira at madali pong tanggalin. Kasi importante madaling matanggal yung strap in case of accident. Pero, hindi po siya madaling matanggal sa ulo nyo po kapag nagmamaneho kayo. Okay. Parts coming from Spain and then assembled in China. At kulang pa yung anatomy niya. So ito po yung ventilation niya. So good ventilation po dito. And then may ventilation din po siya dito sa likod. There you go. Yan. At yung visor po niya is anti-scratch po. So less foggy po, less problem po sa vision. Kaya importante at meron din po siyang protective po dito para naman po sa ilong po natin. Yes. At madali po makahinga. Correct. Okay. So ngayon mga Chusero, no, full face po at naghahalaga po siya ng 2,950 pesos. At ang sabi po nila, ang pinaka-safe po sa lahat ng helmet ay full face. Kasi Full napoprotektahan niya po yung ulo at yung cheek po, which is yung very important part. Correct. So buksan naman natin yung sayo, Walo. Hindi mo ba babato yan? Hindi ko ito ibabato. Hindi ko ito iahampas. Hindi ko siya iahampas. Kasi mga Chusero, no, kumbaga parang sige,
ihampas natin yung ating helmet. Tapos nakita natin buo pa yung shell. Pero nakita nyo ba yung loob, yung EPS, kung buo pa rin ba siya? O sira na? Yung dito po. Yung dito po. And actually, para sa akin lang kasi, hindi ko kailangan i-test ihampas kasi pag nagsuot ako ng helmet, wala naman akong planong ihampas yung ulo ko. So ingat lang din po tayo sa pagmamaneho mga chosero. Additional security po sa atin yan, pero most importantly, be responsible po when driving. Discuss ko lang din para ma-unwing yung viewers natin, ma-educate lang din about the helmet. Okay sir, sige nga po. Usually kasi, di ba mapapanood mo sa ibang videos ang ginagawa ng ibang tao, hinahataw-hataw yung helmet, or ang ginagawa, minsan, to demo lang na matibay yung helmet nila, ang ginagawa nila, hinahataw ng baseball bat. martilyo, or ang ginagawa, minsan pinagugulungan sa truck. Ang nangyari, oo, nakikita ng tao matibay yung helmet, hindi nasira yung labas. Oo. Kasi usually kala nila ang most important na part ng helmet is itong shell. Pero hindi po, ang most important part ng helmet is yung parang styro sa loob. Ito po. Ito sir. Yan sir. Ang tawag dyan EPS. EPS. Expanded Polyester. Ang ginagawa ng EPS is ina-absorb niya yung impact na hindi makarating sa ulo mo para ma-prevent yung head injury. So, ito yung most important part, ito yung second most important part. Okay, so ibig sabihin sir, yung sa loob talaga yung pinaka-importante. Yes. Makikita mo, di ba sa demo, hinahataw nila. Ang ganda, buo yung helmet, wala Walang crack yung shell. Pero hindi nila pinapakita yung loob. So, ano ba yung nangyari? Kung nagkaroon ba ng crack? Nasira ba? Oo, nagkaroon ng crack or nagkaroon ng Oo, dent. tama. Kasi, yun yung kailangan talaga ng helmet eh. I-receive yung high impact, ma-prevent niyang ma-receive ng ulo mo. Ayun, so maraming salamat Sir JB at binigyan nyo kami ng knowledge about sa helmet. Ganun pala dapat no mga chosero, no? Wag lang tayong basta-basta sa shell lang titingin dahil ang importante yung nasa loob niyan. Kung buo pa rin yung labas at kung sira naman ang loob at nadali ka, patay tayo dyan. Ayan. Tapos ganun din po, ang tamang fitting ng helmet is should be snug fit din. Snug. Oo, hindi rin pwedeng maluwag, hindi rin pwedeng yung sobrang sikip. Yes. Kailangan sakto-sakto lang. Usually kasi pag ang helmet snug fit, pag sinuot mo, nape-press agad yung cheeks mo. Oo. Usually yung mga buyers namin, kala nila masikip yon. Masasabi mo lang masikip ang helmet pag may pressure point sa any part ng ulo mo or sa crown part. Yun talaga masikip. Pero usually pag nagsuot ka, komportable yung sa crown part mo pero naka-press yung cheeks mo, okay lang yun. Kasi eventually, huhulma naman yung foam ng helmet sa ulo mo. Pwedeng sobrang luwag kasi yun nga, pag nag-crash ka, pag maluwag, may chance ang umikot yung helmet. Yes. Madagdagan pa yung impact sa ulo mo. Oo. Kasi pagka nag-crash ka, maluwag yung helmet, imbes na snug fit lang siya, naka-fix lang siya, may chance ang magdoble. Yes. Kasi kunyari maluwag yan, ito yung ulo mo maluwag, so pag tutulak pa yan eh. Oo. Hindi katulad Correct. Hindi katulad ng snug fit na helmet, naka-press siya sa ulo mo. So mangyari, ito yung shell, na-receive niya yung impact, sumunod ng APS. Okay. So yun, hindi gagalaw, wala masyadong force. Kumbaga hindi maaalog yung utak mo. Yun ang chance. Eksakto. So, what's the use of helmet kung ganun naman din? So Diba? kailangan, hindi pwedeng komportable ako. Dapat alam mo yung proper na use ng helmet, ng safety. Hindi nga nabasag yung shell ng helmet sa kakapalo mo ng baseball bat or pagkahampas mo lang kung ano-ano. Pero yung loob po yung naapektuhan niyan, yung EPS niyan. Kaya medyo yung impact niya sa loob ng ulo mo, hindi maganda. Yun. Diba? So, better na yung shell buo pa rin, pero much better kung buo pa rin yung nasa loob po. Okay. Yung EPS. So habang pinapack niya, pag nagpunta po kayo sa Moto Market po at nag-fit po kayo ng helmet, meron po silang binibentang baklava for 20 pesos. Pero pag binili nyo na po yung helmet, i-refund po sa inyo yung fee ng baklava. So ngayon naman, Walo, no? Ito naman yung sa'yo. Yun! Okay? So full face din siya, nasa 2,950 pesos. LS2 pa rin. LS2 lang ang malakas mga chusero. Correct. Ito po, hindi po sponsor to ng LS2. Sponsor. Base lang po ito sa aming experience. Dahil nasabi nga po namin, no, 5 taon na po gamit namin tong luma na to. But still, okay pa rin siya. Nagkataon lang na pag tumatanda, syempre, may mga nagiging so ito yung kay Walo, baka nga magpalit kami ni Walo.
Okay. Yun. Yun, so it's a Dreamcatcher white with accents of violet and gold. Ganda, Yes. no? Okay, it's a rapid category. Yun. And tip mga chasero, when you fit a helmet, pag sinukat nyo po, kailangan maluwang po siya sa may bandang ulo, wala pong constraints po, pero yung sa cheek po, normal po na masikip, pero kailangan nakakagalaw pa rin kayo at nakakapagsalita. So yun yung best way to measure it. Isipin mo, Walo, no? Merong affordable na LS2. Diba? Correct. 2,950 pesos. Correct. Itong full face na to. At si Moto Market, they support other brands like Shoei, Schubert, Mirayo sila. So different types of helmets. So one of these is LS2. Correct. Nakakatuwa naman. So maraming salamat po, Moto Market, sa time na binigay niyo po sa amin at naka-experience kami naman ng bagong helmet. Merry Christmas po. Maraming salamat po dahil alam nila yata na mahirap tayo. Ayan. So pag magpapahinga na sila LS21 at LS22. So, pero hindi ko itatapon tong LS1. Hindi ko naman. Hindi ko itatapon tong LS2 natin dahil napakalaki ng memories na binigay niya sa atin. Dahil kung di naman dahil sa tulong din ng LS2 natin, hindi naman tayo magiging motovlogger. Diba? Parang si Coco lang din yan. Ang hirap palitan ni Coco. Lalo na ginagamit ko siya sa market. Kailangan ko ng malaking footrest. Diba? Kailangan ko ng footboard. Ayan. So pag mga naghanap po kayo ng riding gears nyo po, helmets and other stuff, and even for mekaniko po, you can always visit Moto Market and Moto World. Marami po siyang branches. At yung biggest, saan ba siya? Sa Centris branch. Yon. Meron po silang bagong, yun nga po no, kung napanood nyo po yung vlog natin nung una po. Ito siya, oh, yan oh. Ayan po siya, nandiyan po siya. Nilibot po natin yung Moto Market Centris branch para makita nyo po kung ano yung mga meron dun sa loob. Yan, shout out po. Maraming Shoutout kay salamat. Sir John D. at sa lahat po ng staff ng Moto Market. Thank you so much. Yes, hi Miss Gakimoto. Di ako nakapunta last time. Yes, hi Miss Gakimoto. Thank you. Ayan. Thank you so much mga kusero.